Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Matapos pumalag ng mga Duterte sa reklamong impeachment at ang nangangamoy disbarment laban sa mag-amang Duterte, abay binunyag ng kampo ng mga Marcos bakit kailangan ng aksyonan ito ng Korte Suprema. Solid na solid ito. But knowing the Supreme Court, ang Supreme Court kasi bias yan anti-Marcos yan Baka hindi sila kumilos dito. Una-una, si VP Sara ay nanuntok when she was the mayor of Davao City. Sinuntok niya yung ilang beses yung pinagsusuntok yung sheriff na who was just performing his duty as an officer of the court. Isipin mo, tauhan ng Supreme Court yon. Pinagsusuntok ni Sara. And yet, the Supreme Court did not bother to lift a finger to discipline her. As the logical conclusion should be a disbarment. And not only that, it should be an immediate sanction. Isa pa nga itong problema sa kanya. Sino ba ang may kagagawan nitong mga inaabot niyang kaguluhan? Sino ba humingi ng budget sa Congress? Iba siya. Humingi siya ng more than 2 billion pesos na budget for OVP. That is more than double than the previous administration of Leni Robredo. So, nung nakita yung budget na hiningi, ba't ang laki-laki nito? It's an obligation also of Congress to ask questions on this budget requisition. Dinaitanong sa kanya, para saan ba yan? Isipin mo, lumalabas doon sa 2 billion na budget niya, 700 million pesos is for confidential funds and intelligence funds. Sabi nga ng mga why do you need that much? Napakalaki niyan. Hindi ka naman police agency, hindi ka naman military agency. Bakit ka mag-budget ng ganon? Nagalit na siya. Nagalit na instead of explaining to the congressman kung ano yung purpose ng budget na yun, nagagalit siya. And not only that, ang sinisisi niya si BBM saka si Martin. These people, the congressmen of the committee on budget, ang nagtatanong, pero nagagalit siya kay BBM. Di ba? Ang nakalagay sa ating konstitusyon, the duties of the Vice President is to assist the President in the performance of his duties. Paano siya mag-a-assist niyan? Pinaplano nga niyang patayin. Minsan nga, gusto pa raw niyang pugutan ng ulo. Alam mo, ngayon lang tayo nagkaroon ng Vice President na ganyan. Kahit yung si Madam Leni Robredo dati na talagang halos dinurog at initsukwera ng Duterte administration, hindi naman nagsalita ng gano'n. In fact, she attends SONA, she attends any event that requires the presence of the government officials. Kahit na binababoy siya, kahit siya nililibak siya, kahit na inaapak-apakan siya, nandun pa rin siya. And she never mentioned about killing anybody. Itong isa ugaling sanggano Ito, can you say that her brain is functioning well by saying that papatay niya si Presidente, papatay niya si Speaker, si Lisa? Buwelta naman ng kilalang Duterte supporter at isa sa di umano'y nangangamoy din nakakasuhan. Ano to? Tapos sasabihin, tarantado tong si Sara. Sasabihin, magnanakaw tong si Sara. Gago! Tanga! Kasi nakikita ng taong bayan, sino yung naninilbihan? Sino nandoon pagka may kalamidad? Si Sara! Nasaan kayo? Wala, party is party time. Party. Nanonood ng Formula 1. Nasa ibang bansa. Kaya nagalit ang taong bayan Hindi ba naintindihan yun? Sino ba nag-advise dyan? Kumbaga pati PNP, nahawa na lahat, panay tanga. Pati doon sa Congress, saka nakakita. Yung Congress, ang paggagaling ng batas. Putang ina mga bobo sa batas. Ilan po sana ng reaction doon sa sinabi ni BP na ginagaslight daw po siya ng House? Sa totoo lang, lahat naman tayo naririnig ang mga sabi ng ating Vice President. No? Ako, personally, my opinion is dapat pigilan na ng Vice Presidente ang panggagaslight sa taong bayan. Mitong mga nakarang araw, halos ang mga statement ng Vice Presidente, mula sa sinabi niyang siya yung inaapi, sinabi niyang siya ang threaten, sinabi na dapat siya na ang presidente noong 2022. I think these comments have no place in a mature democracy, much more among professionals at public servants at that. Dapat hindi sana ganito. Wala naman siguro ako yung narinig sa mga congressmen na personal na pang-aatake sa pangalan at sa pangalan at sa katauhan ng ating Vice Presidente. Ang aming pong mga sinasabi, halos lahat to ay nanggagaling sa mga resulta ng mga pagdinig sa Kongreso. Everything that's said so far can only be based on the evidence presented in all the hearings. And the call has always been based on accountability. Tayo po lahat ay mga halal
na lingkod bayan at hindi ho panggagaslight ang sabihing ginagawa mo ba ng tama ang inyong trabaho. Siguro panggagaslight ang sasabihin na noong 2022 ako sapat ang presidente. Siguro panggagaslight ang sasabihin inaapi siya habang ang ginagawa lang naman ng Kongreso ay hingan siya ng accountability at trabaho naman namin bilang mga lingkod bayan na i-explain ang paano namin ginagamit ang resources ng gobyerno. I'm sure no, yung narrative na gusto nila yun ang paulit-ulit kasi hindi lang ho natin to naririnig sa Vice Presidente, naririnig natin to sa lahat ho ng mga supporters niya sa social media. Parang iisang script lang ho sila. At sana ho, apila namin sa taong bayan, wag ho tayo magpapaloko sa ganitong mga salita. Hindi tayo, tignan ho natin yung ebidensya, pakinggan ho natin yung ginagawa sa mga pagdinig. At together siguro, let's all demand accountability from our elected officials. All these claims, no, na keso inaapi, keso ginagaslight, o kahit merong pagbabanta sa kanyang buhay, para sa akin, are all distracting from the real issues here. Trabaho lang po. Merong Quadcom na nag-represent ng mga valid questions in the most intelligent and polite way. And I've seen that. Vis-a-vis the ways the investigative committees were carried out, no, in the past administration. So, bakit hindi na lang sagutin yung mga tanong, no, para matapos na, para mabilis ang trabaho? Kung wala ka naman tinatago, edi sagutin mo yung mga tanong. Kaya nga ako tuwan-tuwa Kong Jude pag nakita ko si VP Sara na nag-a-attend, tapos kalmado siya, nagsasalita. That's the kind of Vice President that I want to see. Confident, serenely confident. And I think that's what people would expect from any public official. Sana every time. Kaso nga, pag merong ganyang mga claims, para sa akin, wag na natin pansin yung mga ganyang claims. It's just mere distractions. Focus lang tayo dun sa trabaho. Pagsagot sa tanong, it's as simple as that. Kung wala naman tayong tinatago, edi sagutin natin. Of course, I do not know what is hindering them from answering these questions, and that they have to resort to these ludicrous claims, out of this world. Isa pa pare. Hingi rin po ng reaction, sabi po ni BP Sara, ginagamit nila yung COA para humingi ng humingi hanggang makahanap sila ng anong pwedeng gamitin, all because gusto ni Martin Romualdez magpresidente. Well, first, ito narrative nila na nangyayari daw ito dahil gusto ni Martin Romualdez magpresidente. Una sa lahat, hindi ko ho narinig direct at siguro wala pa sa ating nakarinig na minsan sinabi ni Martin Romualdez, ni Speaker Martin Romualdez ng direkta na gusto niya magpresidente. In fact, nung last niyang talumpati sa Kongreso, sa plenaryo, sinabi niyang malayo pa sa iniisip niya, malayo pa ang usapin ng eleksyon sa 2028. Pero ako personally, at personal ko po itong opinion, sa tuwing bang may gustong maging presidente ng Pilipinas, yun na lang palagi ang titignan natin. Hindi ba dapat ang katanungan natin, may kakayahan ba to? May kaalaman ba to? May karanasan ba to para maging pinuno ng ating bansa? Di ba dapat hindi sa social media, hindi sa pangungutya natin dadaanin, kundi tignan natin ang performance ng isang public servant. At ako personally, bilang leader namin sa Kongreso, nakita ko po kung paano magtrabaho ang ating Speaker Martin Romualdez. At siguro kung kakayahan at kaalaman at karanasan lang din ang pag-uusapan, alam na ho natin ang kasagutan. Kung didiretsuhin ko lang kung tatanungin ko kung anong nagawa ng Vice Presidente nung siya'y kalihim ng edukasyon, siguro nakita naman natin, hindi lang ho sa pagdinig sa good government, kundi kahit sa Appropriations Committee na oversight, malaking pagkukulang po nung siya'y umupong Secretary of Education. Let's call a spade a spade. Hindi ho ang ambisyon ng tao ang dapat maging katanungan natin. Ang tanong dapat natin, may kakayahan ba? May kaalaman ba? May karanasan ba? Ang isang Pilipinong nagmamahal sa bansa para ilahad ang kanyang sarili bilang pinuno ng ating bansa. Yan po dapat ang pag-iisip at sinasagot natin araw-araw. Tungkol naman po sa mga dokumentong nanggagaling sa COA, kanino ba galing yung mga dokumento na yun? Iba galing din yan sa Office of the Vice President. Ba't nila kinahihiya kung lalabas sa publiko sa pamamagitan ng Quadcom?
Now, tungkol naman dun sa sinasabing pangarap ni Speaker Martin Romualdez na maging presidente, ang tanging taong napapakinggan kong who's very open about her ambitions to become president is the VP. And of course, karapatan niya yon. She has even claimed na sa kanya na yun as early as 2022, when in fact, nobody can own the position of the presidency. Ito ay pinahiram lamang sa atin ng taong bayan. And it's the same with us na nasa Kongreso. Hindi po namin yan pag-aari by entitlement. Kami po, we try to convince the people. And kung nagugustuhan kami, ipagkakatiwala sa amin ang aming mandato. And kinikilala po natin. Let us remember, it is not ours by entitlement, ang pagiging Pangulo or not. Sabi ka po ni Rep. Pam Zamora, ito ay by destiny. And may I add, it is because of the people's mandate. Power emanates from the people. So, hindi po pwedeng sabihin akin yan o sa'yo yan. Bakit? Diba? Wala namang basihan yon. So, focus lang po tayo dun sa trabaho. And of course, gusto ko rin segundahan yung sinabi ni Kong Jude na kailangan ang ating mga mamamayan mag-exercise ng tinatawag na critical thinking. Alam nyo, sa panahon na ito kung saan merong malaganap na, I don't know, social media, sa FB, sa lahat ng platforms, kailangan mag-isip ang taong bayan, gamitin ang ating mga utak, maging objective tayo, at suriin talaga sa paghalal ng ating mga opisyal mula sa Pangulo, Vice President, sa mga miyembro ng Senado, ng Kongreso, sa ating mga LGUs. Yung qualifications, yung pag-uugali rin, mahalaga yan. Kailangan din merong paggalang sa kapwa-tao at higit sa lahat, paggalang sa Diyos at paggalang sa ating saligang batas. Sabi ko nga, it's all about the rule of law.